So, kaya this time mga kapatid, mag-aral na po tayo, and I know that you are always excited to hear the message, to hear God's words. So kaya kung minag-amen man sa inyo mga kapatid, so pasensya na po kayo, talagang mas nakalaan akong mag-pray ngayon, mag-preach ngayon, mag-share. In fact, meron po akong throat problem, pero gabayan po nawa ako ng Panginoon. Uminom lang po ako mga kapatid ng Oxy Golden drinking water. Okay? Nakatutulong para sa energy. Wow! Thank you so much sa sponsor natin sa Oxy Golden. At naway marami pang Oxy Golden ang isupply sa akin. God bless. All right, John chapter 2 please. John chapter 2. Babasahin po natin verses 23 hanggang 25. Ito po ay halos kaugnay ng aking pong na-preach sa Living Water nung Wednesday. Pero hindi po pareho, kundi kaugnay lamang po. Because the title of my message tonight, Jesus Knew All Men. Jesus knew all men. Tingnan po natin sa John chapter 2, verses 23 to 25. Now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. Alam niyo po ba dito sa John chapter 2 nangyari po yung unang mirakulo ng Panginoon, the first miracle of our Lord Jesus Christ. Ano po yon? He turned water into wine. Nangyari po yan sa wedding at Cana. At sa mga usapang Hudyo, pag sila po'y nakakakita ng mga ganitong mga himala, sila po'y masasabi nating bumabatay sa mga tanda. Ano po? Kaya pagka nakakakita sila ng mga himala, nakukuha po ang kanilang atensyon. At iyon po yung context po nito. After Jesus performed miracle, ang tao po nakuha po yung atensyon. In fact, sa John chapter 3, doon po lumapit si Nicodemus sa Panginoon, yung ruler of the Jews. Para lang po alam natin yung context. Ano po? Sa verse number 23 again, Now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. So mga kapatid, mga minamahal, muli po ang title po ng ating mensahe ngayong gabi, Jesus knew all men. Siguro po magandang maging introduction po natin dito ay ang pagpapatibay ng tinatawag nating deity of Christ. Yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Because here we can see one of the attributes of God. Yung pagiging omniscient, all-knowing. Yan po ang isang bagay na makikita natin. Ang sabi po ng verse number 24, But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Kilala niya ang lahat ng tao, including us, mga kapatid. And then, ang sabi ng verse number 25, pagpapatibay pa rin, and needed not that any should testify of men, for he knew what was in men. So, he knew all men, he knew what was in men. Para sa comparison lang po, titingin po tayo ng mga Old Testament passages na nagpapakita po na attribute po ng Diyos, ang pagiging all-knowing, di po ba? Kaya ilang talata po ang gusto kong pansinin po natin. Sa Psalm chapter 94 and verse number 11. Ang sabi po, The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. Okay? Alam daw po ng Diyos ang kaisipan ng tao at walang kakwenta-kwenta. Okay? So, vanity ang sabi po.
Kung titingnan nyo po sa Psalm 139, as I recall, lalo na yung 23 and 24, familiar po sa marami yan, pero it is also good to consider verses 1 and 2. Yung unang dalawang talata dito po sa Psalm chapter 139. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsitting and my uprising. Thou understandest my thought afar off. Here is the psalmist at sinasabi po niya, O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising. Yung pong paghiga, pagbangon, di po ba? So, yung totality ng tao, Thou understandest my thought afar off. So, ini-establish ko lang po na yung pong teksto natin na pumapatungkol sa ating Panginoong Jesus, nagpapakita po ng kanyang pagka-Diyos na sinasabi po niya that He knew all men and He knew what was in man. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 139 verses 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. If you can still remember, in the book of Jeremiah, nung pong inilarawan ang tao sa usaping puso ng tao, niliwanag po that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ano po ang sabi ng verse number 10? I, the Lord, search the heart. Okay? So, napakaganda pong ma-establish natin ang mga talata na binasa ko po sa inyo na nagpapakita po na kung paanong sa ating magiging pag-aaral, Jesus is claiming, or He claimed, way back then, sa mga kausap po niya, na tila nagpapakita ng paghanga sa Kanya. Maraming naniwala, pero sa totoo lang po, pag inaral natin, kadalasan po sa usapang mga Hudyo, dahil nga po ang batayan po nila, yung mga miracles, signs and wonders, mga superficial po, yung kanilang belief, very shallow, mga kapatid. Diba? Yun po yung makikita nating problema. Now, dito po sa ating pong magiging pag-aaral, makikita nyo po na ang Panginoong Jesus, sabi niya, bagamat yung mga tao po ay naging curious, yung mga tao po ay nagpahayag sa Kanya, pero ang sabi po, He did not commit Himself unto them. Kaya kung iniisip natin, mapapaniwala natin ng ganun-ganun lang ang Diyos, nagkakamali po tayo. Even our Lord Jesus Christ, because I believe that Jesus is God. Yun po ang aking pinaniniwalaan that He is God. And again, yung pagiging all-knowing, wala pong ibang all-knowing kundi ang Diyos lang. Kaya nga sa claim ng Panginoong Jesucristo in the New Testament, makikita niyo po that His claim sa usapang mga hindi nananampalataya, they are accusing Jesus Christ na talagang blasphemous. Diba? Namumusong kasi nga po, talagang hindi nila matanggap ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Now, it is very important to consider in this study sapagkat magandang ang bawat isa po sa atin ay maging aware, kilala ka ng Panginoong Jesus. Kilala tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, importante na makinig po tayo ngayon at dito po, mga kapatid, consider the challenge, kung ano po yung hamon na gustong iparating ng mensahe. Kaya nga, ngayon po, mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong talakayin natin. Sa usapang religious people, sa usapang mga Pariseo, sa usapang mga Hudyo, mga kapatid, it is good to understand that way back then, when Jesus told them, He knew all men, He knew what was in man. Actually po, ang isa sa paulit-ulit na makikita nyo po, ay yung confrontation na ginagawa niya sa mga Pariseo because of their hypocrisy. And that is our first point for tonight. Dito po sa message na ito. Jesus knows or God knows our hypocrisy. Ano po ba ang ibig sabihin ng hypocrisy? Yung pagpapaimbabaw. Di po ba? Yung bang po pwede natin pong i-consider dito, yung parang fraud, yung pretension, po pwede rin po mga kapatid na sabihin po natin na pagkukunwari, ayan,
Pagka ang isang tao po, iba yung sinasabi sa kung ano yung totoo, hypocrite ang tawag natin dyan. Okay? Yung pong masasabi po nating problema ng mga Pariseo. At ang isa sa gusto kong atin pong mabantayan, because I remember the Lord Jesus Christ when He confronted the religious people who are claiming that they are of God, nirebuke sila ng Panginoon, di po ba? And you know what? Pag atin pong tiningnan, nangyayari din po yan sa mga churches, sa mga professing Christians. Kasi tayo po, lahat, masasabi po natin na sa usapang tao, lahat tayo professing. Kasi wala naman po sa ating all-knowing. It means to say, kung sinabi kong Christian ako, I profess that I am a believer, then ikaw, ang naririnig mo lang sa akin, yung profession na yan. Pero yung totoo sa akin, hindi mo alam. Okay? But God knows. Diba? Pero ang Diyos, alam po niya. Alam po ng Diyos yung mga pagpapaimbabaw ng bawat isa. Kaya nga, sabi ko, importante po na medyo makinig po tayo, and then kung sakali mang medyo hagipin po tayo ng mensahe, ito po'y panawagan sa pagtutuwid ng mali. Okay? Importante po kasi na sa pag-aaral po natin, may mali na naitatama. Okay? Merong mga bagay na dapat ma-rebuke, mga kapatid. And hypocrisy, if we will consider those religious people, that is very understandable because they are not believers. The problem is, if you are a professing Christian and then living in hypocrisy, yun po yung pangit. Yun po yung hindi po maganda, mga kapatid. Yung bang example ng humility ng hypocrisy, nakangiti ang muka, pero bitter ang puso. Yung pong okay sa sinasabi, pero hindi okay sa kalooban. Magkaiba ang nasa bibig at magkaiba yung nasa puso. Iba yung ginagawa sa sinasabi. Hypocrisy po yan. At yan po ang katangian ng mga Pharisee. And I do not know if you can still recall that one time I preached the message na pinamagatan kong The Pharisee in You. Because again, nakakakita tayo sa realidad ng buhay sa mga churches na talagang ang ganda-ganda ng sinasabi, pero iba naman yung nasa puso, iba naman yung nasa kalooban, iba po yung ginagawa. At ang isang akin pong hindi makakalimutan na naging rebuke ng Panginoon, ang sabi niya, sa katotohanan na ang bayang ito ay pinupuri ako ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So please guard your heart. Please watch out. Atin pong suriin po ang ating mga sarili. Like what the psalmist said, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Mga kapatid, mga minamahal, hindi po maganda na nagpupuri tayo sa labi, pero hindi tayo nagpupuri sa puso. At hindi rin naman tama na sinasabi nating puno ang puso natin ng pagpupuri sa Diyos, pero hindi naman natin isinasalabi, isinasabibig, mga kapatid. Sa Biblia po, ang sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mula raw po doon sa talagang umaapaw sa puso, lumalabas sa bibig. Yun ang dapat. Kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas sa bibig. Kung ano yung sinasabi, yun ang dapat ginagawa. Di ba? Kahit naman kami mga pastor kung kami po'y magpipreach and impact, yan din po ang isa sa madalas na rebuke ng Panginoon sa mga Pariseo na kung saan pinagagawa nyo sa mga tao yung mga bagay na kayo hindi nyo namang ginagawa. Pinapasanan nyo ng pasan ng mga tao na kayo hindi man lang magalaw ang inyong mga daliri. You see? Isa sa kinapuputan ng Panginoon yan. Isa sa masasabi po natin na disappointment ng Panginoon
At talagang ito po ay displeasing sa Kanya kapag ka ikaw ay mapagpaimbabaw. Yung bang pagka nasa church, banal na banal, pero pag sa labas ng church, kamusta ka na? Sa usapang gawain, sa usapang simbahan, ang galang-galang, pero sa bahay, kamusta ka na? So, importante po na mabuhay tayo ng tama at hindi sa pagpapaimbabaw. And let me remind every one of you tonight, maaari tayong makadaya ng mga tao sa paligid natin. Maaari tayong makapapaniwala ng mga tao sa paligid natin. Even your pastor, maaaring gumanda ang impresyon sa iyo dahil nga sa kung ano yung pinoportray mong image or maaaring dahil sa pretension mo. But listen, pag Diyos ang pinag-usapan, He knew all men. He knew what was in man. So God knows our hypocrisy. Yung pag uma-attend tayo, mga kapatid, alam ng Diyos kung yan ay pagkukunwari, mga kapatid. Yung bang nagbabanal-banalan. Yung bang idea, mga kapatid, na pa-spiritual effect, pero sa totoo lang, karnal pala. So, I hope na ngayong gabi, ito po ay maging isang paalala po sa atin. Hindi natin kailangang magkunwari sapagkat kilala ng Diyos ang lahat ng tao. Kilala ko ng Diyos, kilala ka ng Diyos. Diba? So, importante po na tayo po ay makinig at matuto sa tinatalakay natin ngayon. Okay? So, Jesus knows our hypocrisy. Jesus knows our heart. And Jesus knows what we are hiding. Alam din po ng Panginoon kung ano yung itinatago natin. So, one thing na nakikita ko na malaking maitutulong ng pag-aaral na ito ay ang ating pong maintindihan na alam ng Diyos ang kaloob-looban natin. Ang kalooban natin at ang kaloob-looban natin. You see, heto sila, mga nagpapanggap, may mga nagpahayag ng pananampalataya, pero tingnan nyo po, ang sabi ng ating pong teksto, but Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men and needed not that any should testify of man, for He knew what was in man. Kaya gusto ko po yung attitude ng psalmist na talagang sabi niya, ihayag mo ko, Panginoon, suriin mo kung ano man yung mga hindi tama sa buhay ko. Mga kapatid, mga minamahal, ang mensaheng ito ay dapat magdala na sa atin sa kalagayan na medyo ating pong iwasan na ang pagtatago. Wala pong lihim sa Diyos. Wala pong hindi hayag sa Diyos. Kaya yung pagpapaimbabaw at pagkukunwari, mga minamahal, yung pong pagtatago, imposible po yan. Because Jesus is God and God is all-knowing. So, He knew all men. He knew what was in man. Ang sabi nga po, I, the Lord, search the heart. Akong Diyos ang nakakasiyasat ng puso. Kaya even the very motive of the heart, alam ng Panginoon yan. And that is why in the Bible, we can see na tinuturuan po tayo na dapat lahat ng gagawin natin talagang ayon sa kalooban at puso natin. Diba? Mahalaga po kasi yung motibo, yan po Diyos ang nakakaalam. Again, kapag ka po pinag-usapan, yung mga natatagong kasalanan, yung mga masasabi nating mga ikinukubli natin sa harap ng mga tao, mga kapatid, mga minamahal, magandang makita nyo po na ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang Panginoon, so wala pong tago sa Kanya. Lahat ho reveal sa ating Panginoon. Kaya importante yan. Naalala ko lang po yung Hebrews chapter 4. Pansinin nyo po. Hebrews chapter 4. Dito po, nung sinabi yung tungkol sa Word of God, di ba? For the Word of God is quick and powerful.
Hebrews chapter 4, kung kayo po'y may Biblia, ang sabi po ng verse number 12, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Okay? So, kaya importante po dahil ang Panginoon, ang Diyos, Panginoong Jesus, banal na Espiritu, salita ng Diyos, yan po mga kapatid ay naghahayag ng patungkol sa tao. Kilala ng Panginoon kung sino po yung nagpapaimbabaw. At alam din ng Panginoon yung mga may itinatago. 'Di ba? Alam ng Diyos kung talaga bang hindi ka na nagbibisyo. Alam ng Diyos kapag ka po kung talagang ibinibigay mo kung ano yung dapat mong ibigay sa Kanya. Alam ng Diyos yung sama ng loob mo. Alam ng Diyos yung galit sa puso mo. Alam ng Diyos yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya na nasa buhay. Kaya nga, para sa akin po, bakit ko pa iisiping maglihim samantalang alam ko naman na walang malilihim sa Diyos? Mga kapatid, tinatalakay po natin ngayon, Jesus knew all men. Jesus knew what was in man. He knows our hypocrisy, kaya hindi tayo dapat maging mapagpaimbabaw at mapagkunwari. He knows what we are hiding. He knows our heart. Alam niya yung puso natin at yung itinatago natin. Kaya nga tingnan niyo po, sa principle ng prayer, hindi ba ang sabi ron, if I regard, sabi ng psalmist, if I regard iniquity in my heart, anong sabi? The Lord will not hear me. Kung hindi po siya all-knowing, di ba? Ang sabi po, nire-regard mo sa puso mo. Kumbaga, tinatago mo sa puso mo yan. Ang tanong natin, mga kapatid, kung hindi siya all-knowing, paano po mangyayari na magpapasya ang Diyos na hindi ka sasagutin sa prayer mo? Kaya nga pinasusuko ng Diyos, di ba? Nililiwanag ng Diyos. Dahil baka mamaya, mga kapatid, tinatago-tago mo pa, pero nasa sa puso mo pala ang mga ito. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ano po yung malice? Masamang isipan. Si Satan hindi niya nababasa kung ano yung nasa isip mo kasi hindi naman siya all-knowing. Pero ang Panginoon, alam niya ang nasa isip mo. Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Kaya wag mo nang itago yung sama ng loob mo. Wag mo nang itago yung galit at puot mo. Wag mo nang itago yung kasamaan mo. Di ba? I mean, hayag tayo sa Diyos This is just to remind everyone, di ba, about this very important truth that Jesus knew all men. So, pangatlo po, mga kapatid, okay, pinag-isa ko na lang po yon. Jesus knows our hypocrisy. Excuse me. Jesus knows our hearts and what we are hiding. Jesus knows our honesty. Yan naman yung positibo, mga kapatid. Kung alam niya yung pagkukunwari, alam din niya yung totoo. Alam din niya yung pagiging totoo mo. Yung pagiging tapat mo. So, gusto ko po na dito sa positibong bagay na ito, ma-motivate po tayo na talagang gawin kung ano po ang marapat. Yes. Di ba? Kung alam ng Diyos yung pagkukunwari, alam din niya yung pagpapakatotoo. At alam niyo po, ang honesty, ito po ay napakahalagang bagay sapagkat kung Kristiyano po tayo, nasa katotohanan po tayo. Kung nasa katotohanan po tayo, dapat mabuhay din tayo sa pagtatapat at pagpapakatotoo. Huwag nating dayain ang sarili natin. Gawin natin ang lahat. Usapang awit, pag umaawit ka, be honest. Totoo dapat sa puso mo yung inaawit mo. Kapag kami sinasabi ka sa tao, pag sinabi mong hindi ka galit, alam ng Diyos kung honest ka o hindi. Pag sinabi mong pinatawad ko na siya, alam ng Diyos kung honest ka o hindi. Diba? So kaya nga napakaganda ng katotohanan na pinag-aaralan natin, nakilala tayong lahat ng Diyos at alam ng Diyos kung ano ang nasa kalooban ng tao
Para sa ganun mga kapatid, husgahan ka man ng iba, may Diyos na nakakaalam kung ano ang totoo. Di ba? So, be honest mga kapatid, because God knows, Jesus knows our honesty. Kaya, alimbawa, pagka nagbigay ka, naalala niyo po ba si Ananias at saka si Sapphira? Yung kasinungalingan nila. Hayag sa Diyos yun eh. Di ba? At sa Biblia mga kapatid, daman ng Panginoon kung sino yung mga genuine. Daman ng Panginoon kung sino yung mga honest talaga. Sincero po talaga. And I know na binibigyang lingap ng Diyos ang pagiging honest. Huwag yung gagawa po tayo ng mga pagdadahilan. Kasi lahat ng bagay na tinatalakay natin, mailulusot mo sa tao. Makakalusot ka sa tao, pero never na makakalusot ka sa Diyos. Yung hypocrisy, hindi makakawala sa Diyos yan. Ito yung mga Pariseyo, many times, di po ba? Talagang nakaka-encounter nila ang Panginoon. Pero how many times that the Lord Jesus Christ emphasized to them their hypocrisy. Hypocrisy. Di ba? Ye hypocrites. So, tapos, kahit hindi tayo Pariseyo, tingnan nyo kung sa anong kaisipan sinabihan sila ng Panginoon na hypocrite. Yung iba yung sinasabi at iba yung ginagawa, hypocrite yan. Kung ganun ka, so parang ikaw na rin yung nire-rebuke ng Panginoon. Di ba? Kung ang mga ginagawa po natin sa ating pong spiritual life, sa ating pong church life, sa ating pong ministerial life, sa ating sinasabing Christian life, ay puro pagkukunwari, mga kapatid. Yan po ay alam ng Panginoon at sinasansala ng Panginoon. Sabi ko nga, kung Pariseyo ka, kung ikaw ay relihiyon lang at hindi mananampalataya, para sa akin po, maiintindihan ko. Pero yung talagang idinidiin mo na Christian ka, pero puro ka pagbabalat kayo, puro ka pagpapaimbabaw, puro ka pagkukunwari, na talagang gumagawa ka ng isang bagay na hindi naman totoo sa puso mo, mga kapatid, honesty naman yun, doon sa dulo. Nung iniisip ko po itong message na ito, tinitingnan ko baka mag-overlap yung dalawa. Pero nakita ko po hindi overlapping kundi confirming sa magkabilang aspeto Di po ba? Kaya kumbaga mga kapatid, yung pong honesty, yan po yung bagay na kinokomment ng Panginoon at ang Diyos, binibigyan po yan talaga ng masasabi po nating reward o blessing, mga kapatid, yung honesty. Kasi po pwede mo siyang itulad na faithfulness, di ba? Sincerity, yun po yung honesty. So dapat, ganun tayo, mga kapatid. Sa usapang Kristiyano, dapat maging tapat po tayo. Kaya alam ng Diyos, pagka nagpapaimbabaw, at alam din ng Diyos yung mga may tinatago, alam din ng Diyos yung mga totoo at tapat, mga kapatid. Alam po ng Diyos yan. Kaya nga sa Biblia po, di ba, isa sa blessing na pinag-aaralan, yung bang ang Diyos, faithful rewarder. Alam niyo po, di ba, minsan, magpe-pray po tayo, gaano ka genuine? Nagpe-pray tayo, gaano tayo ka-honest doon sa... Kasi pinag-uusapan natin, even the very motive of our heart, alam ng Panginoon. Di ba, naaalala niyo po sa James chapter 4, na sinasabi, ye ask and receive not because ye ask amiss that you may consume it upon your lust. Kita niyo po, alam ng Diyos kung bakit mo hinihingi ang isang bagay. Alam ng Diyos kung bakit mo ipinagpe-pray ang isang bagay. Nawa itong pinag-aaralan po natin, mga minamahal, ay makasagot doon sa mga tanong sa isip natin. Kasi sometimes, sa pagpapaimbabaw at pagkukunwari natin, hindi lang ibang tao, pati sarili natin, nadadaya na natin Di po ba? At sa kadalasan po mga kapatid, dahil sa pagtatago po natin, nagsasuffer po tayo. Because again, laging hayag po tayo sa Panginoon. Wala tayong may tatago. Ang punto, siya po ang rewarder. Hindi naman yung mga taong napapaniwala mo kundi ang Diyos ang may final decision sa lahat ng bagay. And you know what? Ang sabi ng Panginoon, importante na tayo po ay mag-serve in sincerity and in truth. Yun po ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung mga miracles na ginawa ng Panginoon, yung talagang mga lumalapit sa Kanya, alam ng Panginoon na talagang very honest, sincere talaga sila sa pagtitiwala nila sa Panginoon. At alam din niya yung mga superficial, mga kapatid. Ano po ba yung superficial? Diba? Yung
Mga parang pagpapanggap din po, hindi totoo, mga kapatid. Pakita lang. So, kaya kung sinasabi mo, di ba? Kasi, importante po yung honesty eh. Yung motibo ng puso natin. Yung kung ano yung nasa kalooban natin. Ang sabi nga ng Bible, di ba? But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Pagka nagpe-pray ka ba, totoo ka ba na nagtitiwala ka sa Diyos? Kapag ka ba may sinasabi ka, totoo ka ba sa sinasabi mo? Kapag ka, yung isang tawag natin, testimony, di po ba? Kapag ka ikaw ay nagpapatotoo, talagang totoo ba yan? Yan by true to life or true to lie? Diba? May true to life at saka true to life. Yung totoo sa buhay at yung patungo sa kasinungalingan. So kaya importante po yung honesty, mga kapatid. Sabi nga nung makamundong awit honesty, it's such a lonely world. Diba? Sapagkat ang lahat daw po ay parang untrue, mga kapatid. Kristiyano tayo, maging totoo po tayo. Magpakatotoo po tayo. So kaya dito sa message natin, mga kapatid, of course, marami po tayong po pwedeng matalakay, pero nakuha lang po yung attention ko nung bang idea na may mga naglapitan sa Panginoon at sinasabi nga po sa verse number 23, now when He was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in His name when they saw the miracles which He did. Tingnan niyo po sa John chapter 6. John chapter 6. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed Him because they saw His miracles which He did on them that were diseased. Kaya minsan nainggit tayo, bakit yung ibang mga congregation, ang dami-dami nila, talagang libo-libo, pero ano lapit nila? Ano po dahilan? Ba't marami sila? Talaga bang Diyos ang nais nilang lapitan? O dahil po doon sa pang-sariling motibo? Diba? Kasi pinapangakuan sila na lahat ng nagramdaman, gagaling. Diba? Yun po. Maliwanag na sinabi po rito, mga nagsusunuran dahil sa himala, mga kapatid. Sana po kung susunod tayo sa Diyos at magtitiwala tayo sa Diyos dahil sa matapat na puso. Ibig sabihin, totoo sa puso natin. Not because of anything else, but because you realize na ang tiwala natin dapat sa Diyos. Kaya, pag umawit, dapat totoo sa puso. Pag nagpupuri, dapat may katapatan. Kapag ka nagbibigay, everything na gagawin natin, dapat gawin natin ng merong pagtatapat. Why? Because God knows our honesty. Kahit sa weakness natin, di ba? Bakit kailangan mo magpanggap na malakas? Naiintindihan ka naman ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magpakatotoo ka, hindi yung nagpapanggap ka, hypocrisy. Ang gusto ng Diyos, mag-open ka, hindi yung kinikimkim mo sa kalooban mo, what we are hiding. At ang gusto ng Diyos, yung totoo lang sa puso mo, honesty. God knows our hypocrisy, God knows our hearts and what we are hiding, and God knows our honesty. So, kung ikukonclude natin tong mensaheng ito, in concluding this message, siguro po ang dapat nating i-consider sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sinasabi ko po ito bilang mga Kristiyano. Kasi sabi ko nga, lahat tayo sa usapang tao, mga professing lang po tayo. 'Di ba? Pero ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang totoong sa Kanya. Remember, the Lord knoweth them that are His. And let every man that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, iyan po ay nakaselyo, mga kapatid, na sinasabi pong kilala ng Diyos ang mga tunay na sa Kanya. Kaya ko naman sinasabing professing, dahil nga hindi tayo all-knowing, basta tayo, naniniwala lang tayo. Sabi niya, Christian siya. Pero, of course, I know that you will all agree with me that there are questionables. Diba? Questionable professing Christians. Kaya ang sabi ng Panginoon, diba? The Lord knoweth them that are His. And let every man that nameth the name of Christ, ano raw dapat? Depart from iniquity. So kaya dito sa tinalakay natin, sa conclusion natin,
ilang bagay po ang gusto kong i-consider po natin. Number 1, truthfulness. Yung pagiging totoo. Diba? So, kung ano po yung totoo. I remember, para din sa payapang isip, napakahalaga po niyan. Philippians chapter 4. Diba? Alam nyo na yung verse 6 eh. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Anong sabi? Let your request be made known unto God. Kung ano yung kailangan mo, sabihin mo. Kung ano yung nasa puso mo, sabihin mo. Kung ano yung gumugulo sa isip mo, sabihin mo. Kung ano yung nagbibigat sa kalooban mo, sabihin mo. Kung ano man ang problema mo, sabihin mo. Let your request be made known unto God. Ano ipinangako? And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And in verse number 8, ito yung gusto kong diinan po sa inyo. Ang sabi po ng verse number 8, finally, brethren, whatsoever things are, kauna-unahan no? Diba? Ang sabi, finally, brethren, whatsoever things are true. Philippians chapter 4, verse 8. Okay? Whatsoever things are honest. Magkasunod. Diba? For whatsoever things, sabi niya, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which you have learned, and heard and seen in me, receive, heard and seen in me, do. Ano sabi? And the God of peace shall be with you. Ang hirap pong maging payapa nung meron kang tinatago sa puso. Tama po ba ako? Diba? Yung alam mong hindi ka nagpapakatotoo. Paano ka mapapayapa na alam mong nasa kasinungalingan ka? Paano ka mapapayapa na may kinikimkim ka? Paano ka mapapayapa ng hindi ka totoo? Mahirap maging payapa na nasa pagkukunwari, mahirap maging payapa na nasa pagkukubli, mahirap maging payapa na wala sa pagtatapat. Kaya consider, truthfulness. Consider your thoughts. Kasi even your thoughts, yung mga iniisip mo, alam ng Diyos yan, kaya isaalang-alang mo yan, Kristiyano. So, consider truthfulness, consider our thoughts, consider transparency. Our transparency. Sana po ikaw yung tao na, di ba naririnig nyo to? What you see is what you get. Yung pagka kinausap ka ng tao, yun ka talaga. Hindi dalawa mukha mo. Di ba? Hindi po yung masasabi nating balat kayo pala ang buhay sa mundo. Di ba? Dapat kung ano yung totoo, yun po ang makita sa atin. Okay, halimbawa, friendship. Alam nyo, ang po pwedeng makasira sa friendship, yung pagka nagkabukuhan, pagka nagkatuklasan. Tama po? Kapag kami pagkukunwari, kapag ka hindi naging totoo, in all kind of relationship, sinasabi ko po sa inyo, mahalaga po yung tamang, di ba, yung truthfulness, mahalaga po yung thoughts at yung transparency. Yun po ay mga importanteng bagay. So, because God or Jesus knows our hypocrisy, Jesus knows our hearts, what we are hiding, Jesus knows our honesty, then, piliin nating maging totoo. Choose to be truthful. Okay? And then, consider your thoughts. And choose to be transparent. Mas piliin mo yung hayag ka. Alam nyo, kung ano ka, yun ang totoo sa'yo, wala na pong sumbatan sa dulo. Wala na pong sisihan, mga kapatid, kasi nagpakatotoo ka. Ngayon po, balik natin sa pinakateksto natin. Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. He knew what was in man.
Wala na raw pong dapat magpatotoo tungkol sa tao, sa kanya, sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. Kamusta po tayo mga ka-feasting? Kamusta po tayo mga giliw na taga-subaybay dito po sa ministeryo sa ating po naging pakikinig ngayon? Nawa, meron po tayong mga napagtanto. I mean, na-realize. Diba? Importante sa tao na talagang piliin niya na magpakatotoo, i-consider niya yung tamang kaisipan at yung piliin po niya na maging transparent. Mga kapatid, mga minamahal, i-apply natin itong mensaheng ito una sa lahat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Therefore, huwag kang maging hipokrito, huwag kang maging malihim sa Diyos, at huwag kang magkukubli ng bagay sa Diyos, at maging totoo tayo sa Diyos. Nawa, napagpala tayong muli ngayong gabing ito sa ating pong mensahe. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo sa amin upang kami ay muling matuto sa iyo pong salita. Panginoon, isang napakahalagang paksa ang aming pong tinalakay sapagkat may kinalaman po ito sa pagiging katanggap-tanggap namin sa iyo o maaaring ikalungkot mo sa amin, Panginoon. Lord, I hope and I pray na sa naging pag-aaral na ito, kami po'y na-move, Panginoon. Nadala ang aming mga puso ng katotohanan ng aming pong pinag-aralan. That Jesus knew all men. He knew what was in man. Naway maging sapat ito, dakilang Diyos, upang ang aming buhay ay hindi po maging buhay na pakunwari at pagbabalat kayo o pagpapaimbabaw. Nawa dakilang Diyos, matuto kaming maging hayag lagi sa iyo, considering and knowing na alam mo naman talaga kung ano ang totoo at ang nasa aming puso. Mabuhay kaming laging nagpapakatotoo sa iyo, Panginoon. Patapat sapagkat ito ang iyong kalooban. Thank you so much, Heavenly Father, and I pray that you will continue to bless each and every one of us, especially ang lahat ng viewers, Panginoon, at ang taga-subaybay at taga-suporta po ng ministeryong ito. Thank you so much. We praise you. We thank you. We honor you, O Lord, and we mean it. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much po, mga minamahal. Parang gusto kong kumanta. Okay, so isang bagay po na pinasasalamatan ko ang Diyos every time na nabibigyan po ako ng pagkakataon. Kaya patuloy lamang po kayong sumubaybay dito po sa ministeryong ito sapagkat talagang malaking pakinabang po talaga. Malaking pakinabang. Kaya kahit sino po ang mga tagapagsalita natin, by the way, thank you sa mga speakers natin dito po sa Feasting on the Divine Verses. I appreciate you all and I know nagagamit kayo ng Panginoon. So again, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Ingat po kayo. To God be the glory.